Muli pong nagpaalala ang Pag-asa Weather Bureau sa mga otoridad na maghanda na po para sa La Nina. Umaasa po silang mas may panahon ngayon para dyan, lalo't nakikita ang madedelay ang pagpaparamdam nito sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Marso pa lang habang kasagsagan ng El Nino, nag-abiso na ang Pag-asa na posibleng magkaroon ng La Nina. Halos 70% na agad ang nakitang tsansa ng La Nina sa third quarter ng taon. Pero sa bagong datos ng ahensya, nakikitang madedelay ang epekto ng La Nina. Gagaling natin sa strong El Nino, nag-release tayo ng final El Nino advisory and so neutral conditions. So ibig sabihin po, very well mixed ang ating karagatan. Paliwanag ng Pag-asa, bumaba sa 50% chance ang La Nina dahil hindi nagbabago ang temperatura ng tubig sa Pacific Ocean. Nangyayari kasi ang La Nina kapag may malawakang paglamig ng temperatura sa karagatan at mas mainit ang temperatura ng dagat na malapit sa Pilipinas. Ang epekto niyan, mas mabilis na pamumuo ng makakapal na ulap kaya mas maraming beses pwedeng ulanin ang bansa. Sa ngayon, neutral El Nino pa raw ang kondisyon. Pero pagpatak ng Oktubre, makikita raw nating unti-unti nang magpaparamdam ang La Nina. Base po sa model predictions ng ating SST anomaly, we see a weak La Nina towards the end of the year. Sa kabila naman ng tag-ulan season, patuloy na nakakaranas ng below normal rainfall ang halos lahat ng probinsya sa Luzon at Eastern Visayas. Dahil medyo konti lang yung mga pag-ulan within the watershed hanggang ngayon, kaya patuloy na bumababa itong Angat Dam. Sa ngayon, 175.90 meters ang current elevation ng Angat Dam. Pero inaasahang aabot sa 191.37 meters ang level nito bago mag-Agosto. Kaya kahit below normal rainfall forecast sa Hulyo, lalagpas pa rin sa minimum operating level na 180 meters ang Angat Dam. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.